Kahit inagaw ng kapatid ko ang mapapangasawa ko sa mismong kama ko. Kahit na hindi naging maganda ang lahat. Pero, bilang tagahawak ng sistema ng oras at espasyo, maaari akong pumasok sa ibang mundo araw-araw para mangolekta ng 12 oras. Paglipas ng oras, automatikong babalik sa orihinal na mundo. Dahil binigyan ako ng tadhana ng bagong daan, susubukan ko ito. Mas mabuti na ito kaysa manatili sa nakakadiring pamilyang iyon. Kulang na ang matamis para sa kasal ng nobya. Kumuha ka pa ng marami sa kwarto ng bagong kasal. Sige, kukuha na ako. Sino ang nasa loob? Jomo, buksan mo ang pinto. Shuyan, ito ang kwarto ninyong mag-asawa. Sino ang nasa loob? Song Zhaojiao, wala ka bang hiya? Mula pagkabata, inagaw mo na ang lahat. Ngayon pati ang kasal ko aagawin mo rin. Ina, sinampal ako ni ate. Shuyan, naparami lang talaga ang inom ko. Hindi ko sinasadya. Magkaiba kami ng tangkad. Magkaiba ng damit. Magkaiba rin kung may nunal sa gilid ng mata o wala. Nagsasalamin ka. Hindi ka naman bulag. Song Shuyan, nababaliw ka na ba? Ganyan na nga ang sinapit ng kapatid mo. Sasaktan mo pa siya. Pumasok siya sa kwarto ko. At sinipingan ang mapapangasawa ko. Hindi ko ba siya pwedeng saktan? Ate, nangyari na ang nangyari. Kailangan panagutan ako ng bayaw ko, hindi ba? Ayoko sa lalaking marumi na. Shuyan, Pamilya Joe ang may kasalanan sa iyo rito. Sabihin mo lang kung anong bayad pinsala ang gusto mo. Sa totoo lang, kasalanan din ito ng kapatid mo. Magbigayan na lang tayong lahat. Hayaan na nating si Zhao Jiao ang magpakasal. Papayag akong kanselahin ang kasal. Ang dot ng Pamilya Joe. Ibigay niyo sa akin ang natitirang pera, bilang bayad sa pinsalang emosyonal ko. Pera lang ang nasa isip mo. Nasira na ang buhay ng kapatid mo. Pera pa rin ang gusto mo. Hindi ba dapat lang na humingi ako ng pera? Ate, bakit ang lupit mo? Mas malupit ka. Pinunit mo ang permit ko sa exam. Inagaw mo ang trabaho ko. Ngayon, inagaw mo ang lalaki ko. Ikaw rin ang pamunit ng permit ko sa exam. Nasaan ang family register? Magpaparehistro sina Zhao Jiao at Joe mo ngayong hapon. Kung gusto nyo ng family register, magbayad muna kayo. Ikaw na pabigat ka. Oo, nandito ako para maningil ng utang. Utang para sa exam ko. Utang para sa trabaho ko. At ang utang para sa kasal na ito ngayon. Bigyan nyo si Shuyan ng 150 yuan bilang bayad pinsala. Ama, iyon ang ipon ko. Mula ngayon, bawat bagay na inagaw mo, may kapalit na kabayaran. Sana mapanatili mo ang lalaking inagaw mo. May isa pa akong sasabihin. Buntis ako, at kambal pa ito. Shuyan, kailangan mong manatili sa bahay mula ngayon, para tulungan akong mag-alaga ng mga bata. Buntis ako ng kambal. 39 na taong gulang ka na, buntis ka pa ng kambal. Napakadelikado niyan. Kung gusto kong manganak, manggang anak ako. Anak ko ito. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Ina. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang binabalak mo? Ina, ang sarap sa pakiramdam na maging ate ulit. Wala namang trabaho si ate ngayon. Kaya tamang-tama na sa bahay lang siya para alagaan ka. At matutulungan ka pa niya sa pag-aalaga ng mga nakababata kong kapatid. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagnakaw ng trabaho ko? Ate, tinutulungan lang naman kitang gaman ng pasanin mo ah. Ang tinatawag mong pagtulong ay ang pagnakaw sa buhay ko. Para gawin niyo akong yaya. Nakikitira at nakikikain ka rito. Ano bang masama kung tumulong kang mag-alaga ng bata? Hindi ako ang nagluwal sa mga batang iyan. Anak mo ako. Hindi isang katulong na binabayaran mo. Mula bukas, sa bahay ka lang at gumawa ng mga posporo. Huwag mong isiping makakakain ka ng libre rito. Sige, aalis ako para hindi na sumakit ang mga mata mo sa akin. Yan, babalik ka ba talaga sa probinsya? Gusto ko muna ng katahimikan. Sa susunod na taon, mag-aaral ulit ako, para kumuha ng gawkaw. Sa probinsya ngayon, sama-sama ang lahat sa pagkain. Nasa syudad ang rasyon mo ng pagkain. Natatakot akong magutom ka roon. Mayroon naman akong perang pambayad para makabili ng pagkain. Ibinili ka ni ama ng pansit at malted milk. At dalhan mo rin ng mooncake sina lolo at lola. Yan, patawad at hindi ka naprotektahan ni ama. Ikaw na lang sa pamilyang ito, ang kaysa isang taong nagtatanggol sa akin. Ikaw ang apo ni Kapitan Song, tama ba? Pauwi ka ba sa Lahua?
Oo, pwede ba akong makisabay? Magbabayad ako. Dadaanan ko rin naman. Hindi mo na kailangang magbayad. Yan. Hindi ba't araw ng kasal mo ngayon? Bakit ka umuwi rito? Lola, abala po sina ama at ina sa trabaho. Kaya ako na po ang pinauwi nila para magbigay ng regalo sa inyo ni Lolo. Kumain ka na ba? Dito ka na matulog sa akin ngayong gabi. Ipagluluto ka ni Lola ng pansit, at lalagyan ko pa ng itlog. Lola, hindi na po tuloy ang kasal ko. Yan, kainin mo na habang mainit pa. Biyaya. Lola, kumain din po kayo. Loka, hindi pa gutom si Lola. Noong bata pa ako, palihim niyo akong binibigyan ng itlog. Ngayon, ako naman po ang magbibigay sa inyo. Ate, nabalitaan kong ang lalaki mo ay inagaw ng sarili mong kapatid. Sinasabi ni na Lolo at Lola na napakalupit daw ng ina mo. Huwag mo na itong ipagkalat. Ano nga ba ang trabaho ng dati mong kasintahan? Isang clerk sa ahensya ng gobyerno. Kaya naman pala inagaw siya ni Ate Zhao Jiao, kahit gaano pa siya kagaling, kung nagpaagaw naman siya. Ibig sabihin ay hindi talaga siya para sa akin. Ano ito? 什么东西？ Ang nagtataglay ng susi ng kalawakan at panahon, ay maaaring pumasok sa ibang mundo araw-araw upang mangolekta sa loob ng 12 oras. Kapag naubos na ang oras, automatikong babalik sa orihinal na mundo. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit, susubukan ko ito. Mas mabuti na ito kaysa manatili sa nakakadiring bahay na iyon. Mula bukas, sa bahay ka lang at gumawa ng mga posporo. Huwag mong isiping makakakain ka ng libre. Wala namang trabaho si ate ngayon. Kaya tamang-tama na sa bahay lang siya para alagaan ka. At matutulungan ka pa niya sa pag-aalaga ng mga nakababata kong kapatid. Maligayang pagdating sa lugar ng koleksyon sa kabilang dimensyon ng Blue Star. Sa pusod ng bundok ilaw sa Timog Yunan, sa lambak ng mga taong gubat. Lambak ng mga taong gubat. Huwag kang matakot, makakabalik ka rin pagkalipas ng 6 na oras. Ibebenta ko itong mga pinatuyo. Gaano karaming pagkain kaya ang mabibili ko rito? May multo. Ikaw pala. Patay. Katapusan ko na. Pumasok sa espasyo. Ginto. Muntik na akong maging pagkain sa tiyan ng ahas. 蛇肚子里的粮了。
Hindi ko maabot ang itaas. Dadalhin ko na lang ang buong ugat. Shuyan. Ikaw lang ang palagi kong mahal. Kumuha na tayo ng marriage certificate. Okay, kasal ka na kay Song Jiao. Nagkamali ako ng tao. Patawarin mo ako, parang awa mo na. Hinding-hindi kita mapapatawad. Tumakas papuntang probinsya. Masakit pa rin. May tubig. Pwede na akong bumalik. Saan ka ba nagpunta? Buong umaga kang hinanap ni Lola. Pumunta ako sa bundok para manguha ng ligaw na gulay. Maraming ahas sa bundok. Huwag ka nang magpagala-gala sa susunod. Tatlumputsyam na ang ina mo pero nanganak pa ng kambal. Nabaliw na ba siya? Sa lumang bahay ng asendero, may nakatagong kayamanan. Ito ay tunay na gawa ni Shenzhou. Lugar ng pagkuha, pine forest sa bundok ilaw. Yayaman na tayo. Mga beshi, tingnan nyo kung ano ang nahanap ko. Miss Maganda, isa ka bang Kyukang? Bakit ang retro ng suot mo? Ano ang Kyukang? Anong taon na ngayon? Hindi ka ba talaga taga-modernong panahon? Mga beshi, nakatagpo ng sinaunang tribo sa bundok ilaw. Napakagandang babae. Sinaunang tao. Hindi naman ako taong yungib. Nanbuwa ka ng kabute. Bibilhin ko lahat. Hahatiin ko sa'yo ang mga regalo sa livestream. Bibilhin mo talaga. Bibilhin. At isasama kita sa baba ng bundok para ipagpalit ng pagkain. Huwag mong sabihin. Balak mo akong kidnapin at ibenta. Huwag kang matakot, dahan-dahan lang ang pagmamaneho ko. Anong pangalan mo? Song Shuyan. Song Shuyan. Ang ganda ng pangalan mo. Sa mga libro, may mga dilag na kasing ganda ng jade. Hindi ko alam. Mga nakatatanda ang nagbigay niyan. Gusto kang tulungan ng lahat. Mamaya, sasamahan kitang bumili ng pagkain. Premium na tuyong kabute. Maaaring may benta ng higit sa 1,000 bawat kilo. Ang isang kilo ay may papalit sa ilang daang kilong bigas. Huwag kayong magmadali, isa-isa lang. Kabuuan ay 3,700 yuan. Ang pera rito. Ang pinakamalaking halaga ay 100. Ate Shinyu.
Little Shuyan, kami ay mga taga-suporta ni Zhangya, mga die-hard fans sa live stream. Napanood namin ang live stream tungkol sa'yo. Nandito ang lahat para tulungan ka. Dinalhan ka namin ng mga damit, mga merienda, gatas, at prutas. Shuyan, ito ang mga lumang damit ng anak ko. Malilinis lahat yan. May kumot din. Mainit itong kumot sa gabi. Nag-ambagan kami para ibili ka ng cake. At may kurtina rin para harangan ang liwanag. Shampoo para sa buhok mo. Salamat sa inyong lahat. Tumayo ka na. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Dapat mamuhay ng maayos ang mga babae. Tawagin mo na ang mga kaanak mo para hakutin ito. Bawal ang mga tagalabas sa lupain ng aming angkan. Sinasamba sa kabundukan, gintong sawa, at ang sagradong ibon. Hindi gusto ang mga tagalabas. Mauuna na kami kung ganoon. Mag-ingat ka. Tanggapin. Sapat na ito para makabili ng libo-libong kilo ng bigas. Kaya pala ang pakiramdam ng tratuhin ng mabuti ay ganito. Kapag naibenta ang mga ito, makakakuha ng pera, at makakapagligtas din ng tao. Pagkain. Asukal. Asin. Tuyong kabute. Sabon. Pulang asukal. Itong manugang mo, bakit parang may bumabagabag sa kanya? Sa paglipas ng panahon, malalaman din niya ang kabutihan ni Zhao Jiao. Zhao Jiao. Pinunit mo ang admission ticket ng ate mo. Inagaw mo ang trabaho niya. Ngayon, inagaw mo pa ang nobyo niya. Sumusobra ka na. Tiyuhin. Pwede bang huwag na nating pag-usapan ang nakaraan? Bumukas ang pinto ng langit at lupa. Pumasok ang mga Diyos ng kayamanan. Kasama. Kinukuha namin lahat ng ito. Makakapagdala pa ako ng pagkain mamayang hapon. 1,000 kilo ng bigas. I-deliver ngayong hapon. Kayo, kakayanin nyo ba? Sigurado ka bang 1,000 kilo? Basta tama ang presyo. May 2,000 kilo pa bukas. Kukunin namin. Mas mahirap pang kumuha ng pagkain kaysa ginto ngayon. Saan ka kumuha ng ganito karaming pagkain? Nag-imbak ng pagkain ang mga kamag-anak sa probinsya. Kumakain ng sama-sama. Hindi magamit. Ipinabebenta sa akin. 35 sentimos bawat kilo. Dalhin mo rito. Babayaran ka namin agad. Buntis ako. Pinapakain mo ako ng ligaw na gulay. Hindi ako hayop. Kung ayaw mong kumain, huwag kang kumain. Binitbit ito ni Yanyan mula sa probinsya. Ito ay mula sa puso. Tumahimik ka na nga. Ama. Gusto kong pumasok sa universidad ng militar para maging doktor sa susunod na taon. Gusto mong maging doktor ng militar. Gusto kong makapasok sa universidad sa sarili kong pagsisikap. Bilihan ng pagkain. Gusto ko ring makahanap ng maasahang sundalo. Dinala mo nga talaga. Kasama.
Kung may pagkain pa sa susunod, dalhin mo lang dito. May 2,000 kilo pa bukas. Hampas lupa. Kung hindi ka bibili, huwag kang hamarang sa daan. Binangga mo ako, dapat kang humingi ng tawad. Wala ka namang pera, nagpapanggap ka pa. Shin Ziyi, sinong tinatawag mong patay gutom? Ang ganitong pag-uugali, ay parang isang kapitalista. Ang ganda mo naman, bata. Anong pangalan mo? Gusto kitang maging kaibigan. Ako si Song Shuyan. Hoy, hintayin mo ako.